Visayas at Mindanao. Teka, ang alam ko ito yung topic ngayon eh. Hi kids! Magandang hapon! Pamilyar na ba kayo sa 30 ng ating bansa? Ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong hapon ay alamin natin ang ilang mga bagay tungkol sa tatlong ito. Kasama pa rin natin ngayon si Ninang Lisa. Tara, samahan niyo ako! Magandang hapon po, Ninang Lisa. Magandang hapon, Bensi. Kumusta ka na? Okay lang po. May idea po ba kayo kung bakit nahati sa 30 ang bansang Pilipinas? Yung tatlong bahagi, Luzon, Visayas at Mindanao, ang pinakamalalaking pulo ng Pilipinas. Pero, hindi lang 3 ang pulo ng Pilipinas. Meron tayong 7,000 mahigit na mga pulo, 7,100 islands dito sa Pilipinas. At kung makikita natin, kakaiba tayo sa lahat ng bansa. Dahil tayo ay nandun sa tinatawag natin na Ring of Fire, kung saan maraming mga bulkan doon sa ilalim. Thousands of years ago, sumasabog ang mga bulkan na yan. At sa pagsabog, naghihiwa-hiwalay ang mga lupa. Ang iba ay tumataas at nagiging bundok, nagiging hill. At yun ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay hiwa-hiwalay. Sa isang banda, napakarami nating mga dagat. Kaya marami tayong yamang dagat dahil napapalibutan tayo ng napakaraming tubig at dagat. Ano po ang naging epekto nito sa ating bansa? Hindi rin maganda ang naging epekto nung pagkakahiwalay-hiwalay natin sa ating bansa. Dahil unang-una sa ekonomiya, sa mga produkto, hindi natin madadala yung mga gulay o halaman doon sa isang lugar, papunta doon sa isang lugar. For example, sa Mindanao, maraming durian o maraming mga mais. Mahihirapan siyang dalhin dito sa Luzon dahil kailangan magbabarko pa. So sa ekonomiya, sa kalakal, mahirap mag-transport noong mga produkto. So, mumamahal yung mga produkto. Ang isa pa doon, dahil kulang sa komunikasyon, hindi tayo nagkakasama-sama, nagkaroon tayo ng iba't ibang lengguwahe o iba't ibang wika sa bawat iba't ibang pulo. At hindi natin natututunan yung wika ng iba pang pulo dahil magkakalayo nga tayo. Maraming salamat po, Ninang Risa. Salamat, Bensi. Alam ko na ngayon kung bakit naging Luzon, Visayas at Mindanao. Pero ganun pa man, mas naging malawak ang kaalaman ng bawat Pilipino dahil na din sa iba't ibang katangian nito. At kahit may iba't ibang dialekto, ang 30 ng Pilipinas ay may pagkakasundo at pagkakaisa sila pagdating sa pag-unlad ng bansa. Bukod doon ay may magagandang tanawin sa iba't ibang bahagi ng bansa na binabalik-balikan ng mga dayuhan. Kaya bukas ay maglalakbay tayo. Gusto nyo bang sumama? Kung ganon, magkita-kita ulit tayo bukas kung loloobin ng Diyos. Hanggang sa muli, dito lang sa Bensi Bibo!